Yo, what's up? Welcome back. Dito po si Denrick Doy TV Sports. Well, ang ating pag-uusapan kamustahin po natin si Justin Brownlee, okay? Ano pong update? At ito po, Gilas Pilipinas, okay? Maglalaro po itong August sa FIBA Asia, okay? Makaka-rest back po ba tayo sa Chinese Taipei at dito sa Tall Blacks? Kasi kailangan na kailangan. Yan ang ating pag-uusapan at mga pa-shoutout, okay? Bago po yan, kung di pa po kayo subscriber sa channel na ito, naku po, ang dami pong nagsasubscribe, no? Welcome po at maraming salamat po sa mga bagong subscribers. Okay? Bakit sila nag-subscribe? Dahil ito po ang channel na walang karga, no? Walang kargang fake news, clickbait, at chismis. Okay? Kaya subscribe na kayo guys, no? Libre yan. Okay, so yun na nga po guys, no? Update muna tayo kay Justin Brownlee. Kaka-check lang natin sa legit sources about sa kanyang injury. Meron pong online na spin.ph ang nagbalita na naoperahan na daw po, successful daw, kaso po from the source naghahanap po ako ng iba pa mga balita sa mga legit sources kaso wala po tayong nakita. Pero binabalita ko lang po sa inyo na may spin.ph na nagbalita niyan. Kaso po yung pinagagalingan, again, is source na naman. So, di po nila ma-reveal kung sino yung source na yan, no? So, hindi po natin sigurado yan. No? Yan po ang update. Wala pa po from legit sources. Yung sinasabi po mga ban at tawag dito, yung specific po na from FIBA na magagaling, wala pa rin. Okay, so yan po yung update kay Brownlee. Okay, Gilas Pilipinas na po tayo guys. Okay, so hindi rin po natin alam lahat nakabang sa magiging final lineup natin kung nadyan si Brownlee dahil nga ma-injure siya, then at the same time yun nga po na-issue sa kanya ngayon. Pero yun, we're still waiting sa magiging decision dyan, okay? Or yung verdict kung tawagin, or kung may sanction or whatsoever, so yan, nag-aabang po tayo. Pero ngayon ang tanong natin dito, makaka-rest back po ba itong Gilas dito sa Tall Blacks at sa Taiwan? Kasi nga po, kailangan nilang maka-rest back dahil kailangan pong manalo. So ayoko na pong sabihin na kailangan mag-top tayo dito sa bracket niya, kasi sila rin naman ulit na iba lang yung Iraq, di ba, nadagdag sa kanila. Okay? Or hindi nadagdag, sila magkakasama sa sa bracket. So, ayoko sabihin diyan mag-top sila para maiwasan nila yung Australia o kaya itong Japan, dahil para sa akin walang dapat iwasan. Lahat ng kupunan dapat talunin. Okay? Kaya yan, Latvia nga tinalo di ba? So, yung nangyari po sa nakarang game, learning experience na po yun, Move on na po tayo. Pero harapin po natin din ang realidad, na mahirap talaga pag wala kang Kai Sotto. Ganyan po kasimple yan. Nandiyan si AJ Edu, nandiyan si Pardo, pero iba po ang presence talaga ng mala NBA po ang galawan, Yung kahit malayo na masya-shot block ka, then at the same time, yung nagagamit nyo pa din sa Gilas as offensive player. So yan po si Kai Sotto. So malaki po talaga, ramdam po yung pagkawala ng mama, So antayin po natin, Kaso hindi po ganun kabilis sa recovery. Kaya we don't expect him to come back, So yan ang challenge. But that then again, sa tingin ko, makaka-rest back? Yes, makaka-rest back po. Kaya po yan ng Gilas, Magtiwala lang po sila sa kanilang mga sarili. Okay? At tayo din, bilang fans nito. So, yun lamang po guys, ang ating topic ngayon. Shoutout na po tayo guys. Ayan. Magpapa-shoutout po tayo. Marami pong nanood sa ating nakaraang content guys. At marami din po ang nag-subscribe. Imagine, 14,000 po ang nanood. So sa content pong ito guys, pinagpapauna ko na kagad dyan na hindi po totoo na si
ito pong si Ray Parks, mapupunta or nasa Ginebra. Sinabi ko na po sa umpisa pa lang yan. At may content tayo prior to that na sinasabi po natin, no, na hindi totoo. Okay. Pero tinapik po natin siya kasi nga po may nagtanong na subscribers, no. Hindi isa no. So maraming nagtatanong kung totoo yun kasi nga may mga nagpapalita sa YouTube, no. Kaya tayo sinagot natin. Then at the same time, tinignan po natin yung possibility kasi hindi po din imposible yan Kasi nga po, pinagtagpi-tagpi natin, di ba, na patatapos na yung kontrata niya, gusto niya na umuwi ng Pilipinas, di ba? Yan yung mga reports noon. So, at gusto din sa Ginebra. So, lahat nagko-connecting the dots na So, may possibility po talaga. At meron pong assets ang barangay. Katulad nga po ni Malonzo. Swak na swak po yan. Mapapawood yan yung TNT. So, may dahilan po ako kung bakit ko lahat nasabi yan. Panoorin nyo na lang po sa content na ito. Kaya, bakit ko po ito sinasabi? Kasi dito po tayo magbabasa ng mga comments, no? At may mga, baka po kasi mapagkamalian ng iba. Baka sabihin, ayaw mo ng mga intriga. Bakit ganyan, no? Kaya ito po, no? Pinapaliwanag ko na kagad. Okay? So, okay. Dito tayo, Shoutout tayo kay Jassy Yao. Ibalik daw si Bulldozer. Hindi na po makakabalik yun, ma'am. No? Tama na po yung pangarap natin, no? Sinabi ko na po sa napakaraming content, guys. Consistency Parks. Ang need ng Kings now, scorer like MC47. At, di ba? Nakuha nyo ibig ko sabihin, no? Let's prepare for the future, di ba? So, ang Ginebra po na ipagpatuloy yung winning tradition kasi nga po, meron pong player na hindi takot tumiscore, hindi takot tumira. Hindi po pwedeng lagi lang si Thompson, no? So, yun po ang gusto natin mangyari sa Gene Kings, di po ba? Kaya natin nabanggit yan. Aanin nyo po yung tambak-tambak ng mga player dyan, di naman i-score. I-score ngayon, bukas hindi. Anong klase yun? I don't see the point, no? Ito po, Paul Garcia, sabi po ni Sir Willie Bautista, no? Or Wilfredo Bautista. Isa pa yun, no? Pwede rin yun So, magagamit nyo yung mga yan kapag na-trade na yung ibang mga players. Di po ba? Asset po mahalaga at pag-aralan na, pagandaan na ng future. Di po ba? Ngayon nga, di na umubra sa TNT. Kalakas-lakas na So, dapat, pwede na pong mag-rebuild dyan no? Pwede na po. Nabanggit na po natin yan. No? Ayoko na pong ulitin. Mark Manbar. Dapat 6 na player na lang kunin na Ginebra para ng pangko. Ayos kayo, sir, Kumuha ka na ng player sa PBA draft tapos babangko lang. Sayang. Yun na nga po. Di po ba? Katulad niyan, nila Mariano. Di ba? Sila Pesumal. Sayang yan mga yan Di ba? Itong San Miguel, gumawa sa free agency ng Jeron Teng. Binuro lang din sa bangko, no? Nilagay lang sa aparador. Pero balita ako ngayon, hahaba daw ang playing time. Paano? Umalis na si Kitty Menes. Tapos, nakuha na ng TNT si yung veterano, di po ba? May mga magagaling po na kailangan lang ng time. Reynaldo Estrada, idol, kaya ko sinabing eskaparate kasi pa naging pan-display lang sila. Naka-uniforme nga, hindi naman. Yun na nga po, di ba? Ang pangit tignan Nilalamig lang sa Ang tinitignan ko lang sa bench lagi si Adamos Pero ang iba, sakit sa mata may kakayanang umiskor pero bangko. Yung iba naman, inconsistent. Titira, alam niyo yun, yung talagang palo talaga sa ring. Bang! Babounce talaga. Dito tayo, Angel Bells, yung panahon ni Jawo kahit walang superstar talaga lumalaban, basagan ng mukha. Yun po yung maganda talagang laban, di po ba? Si Malonzo mahina na sa dribble, si Arvin Tolentino, all-around player, pinagpalit pa. Di ba po kasi yung Ma'am Angel Bells yung dating dati ni Malonzo no? So habang mainit-init pa, pwede na yan kay Parks. Ginebra.
Huwag po magalit sa akin yung fans ni Malonzo ha. Kaso po, yung kailangan siya umiscore sa nakaraang laro. Kaya naman niya umiscore eh. Di ba, pinakita niya eh, bakit sa huling laro, ilan lang ba puntos niya. Tama kayo boss, agree ako po, palitan po. Marami po, Jun Bantilyan, marami po ang nag-agree sa atin, no. Rodante Salvador, sir, nakaplano at under the table na yan. Totoo po ba yan? Baka po galing lang sa mga ibang vlogger yan, sir. Ayoko pong isakyan yan. Mabagal daw po, sabi ni Diaben Rulan. Binibilisan ko lang nga eh. Parehas lang sila ni Holt na inconsistent din ang laro. Sino po? Si Ray Parks? Hindi po. No, mag-iiba po yan, no? Kasi ako po, hindi lang naman basta si Parks ang gusto ko mangyari dyan eh. Gusto ko yung siya po at siya, no? Silang dalawa ni ang aasahan. Para mapuwersa silang umiscore, di ba? So dapat ipagte-trade na yung iba dyan ng mga inconsistent. Nag-initan eh, no? Loads yung kay Holt, siguro pagod na din siya kakadepensa kay RSJ, kaya minsan nagbiminti siya sa tres. Pero consistent score niya, bigyan po na, pwede naman po yun eh, pwede naman po. Napagod talaga siya, bumantay, pero bakit naman po, hindi, basta, iba po kasi talaga ang dating ng, kapag all around at consistent po yung player eh. Kahit ano pong galing niya sa depensa, no? Pero kapag kailangang open, dapat po talaga pumapasok yun eh. No? Lalo na po pag wala namang open, walang bantay, parehas lang, di po ba? Retired Japet, number 1 change cone system. Bound. Sino source mo? Anong sino source? Sinabi ko na nga, pinaliwanag ko. Ayan po yung dahilan, kaya pinaliwanag ko na kanina, no? Wala eh. Ito si Ronald Doctor, di naman alam yung pinagkokomentan niya kung saan galing. Pwede na yan, Ray Parks, trade Malonzo, sabi ni Rino Baral. Aparador ba o baul? Ito malupit, wag puro display lang sa platera. Paglaruin na si Paul Garcia, sabi ni Maribel Angeles. Pa-shoutout po, no, kay Sir Danilo Oñate. Okay. So, yan lang po muna guys ng ating pa-shoutout. Magbabalik po tayo mamaya, no, para sa maraming pa-shoutout. At ako po yung nagpapasalamat na sa inyong lahat. Ma'am Irene Quilles, Sir Ray Nyangasca Sr., no? Ito po si Joseph Pineda, Malyari Mascareñas, okay, Ramil Gonzaga, MC Derek, okay, Sir Bobby Cabading, okay, shoutout po sa inyong lahat. At yun po, sa mga hindi nabanggit guys, sisikapin ko pong panggitin kayo, no, sa mga susunod na content pa, dadamihan natin para maraming pa shoutout. At yun lamang po muna guys ang ating napag-usapan, at muli maraming salamat po sa inyong patuloy na panonood dito lamang po sa The Enrique TV Sports. Muli, maraming salamat sa inyong panonood. Salamat po sa panonood. Subscribe na para sa mga susunod na basketball at boxing videos.